Tayo po'y magsilod, tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katap na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, sa bawat bawat kaisipan ng subalit, namnamin at tuwirang damhin, mararamdaman ang wagas niyang pagmamahal. Halina mga minamahal, tantuin niyong tuwiran kung anong layon at nasa ng Ama, mababatid niyo ang kanyang kaukulan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan. Marami sa mga nakarinig sa kanya ang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan, magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak. Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakwil siya, ngunit wala nang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseo. Bakit hindi niyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga pariseo. Mayroon pong pinuno ng pariseong naniniwala sa kanya. Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di mo na nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa. Hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. Ano nga ba ang pagkakaiba noon at pagkakaiba ngayon? Noon, hindi pa malawak ang pangunawa ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng Espiritu, sapagkat hindi pa nakababa na tuwiran ng Espiritu Santo. Kaya't marami ang pagtalo-talo.
nagtatalo-talo ang mga tao. Kaya't marami ang nagtanong, sino ba ang mga tagasunod niya? Mayroon ba kang mga tagasunod na marunong, mga pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala, sabi nila, mga tao lamang na mga walang nalalaman sa kautusan at mga isinumpa tulad ni Nicodemo. Ganyan ang tao ng panahon na yun. Ang pananaw nila sa mga taong makasalanan ay mga sinumpa, katulad nitong si Nicodemo. At mga walang pinag-aralan daw, mga walang karunungan ang mga tagasunod ng Kristo na hindi nila napagtanto at di nila nalalaman, sadya namang ang mga dapat sumusunod sa Kanya yung mga walang alam upang matuto sa karunungan mula sa Espiritu Santo, mula sa kaalaman ng Ama. Kaya maraming sinuri sila, suri ng suri, alalaong bagay, wala nang minasdan kundi ang ginagawa niya. Mga minamahal, sa panahon ngayon, sino ang kahambing sa mga taong manunuri na walang inalam kundi ang kasalanan ng kapwa? Na mapagparatang, nagbibintang na hindi naman nila alam ang katotohanan. Di ba't nakahambing sila sa mga panahon ng mga ninuno? Na wala nang pinagmasdan kundi ang ginagawa ng isang Jesucristong tagapagligtas at daan ng katotohanan? Subalit mapapalad kayong mga may nadadama. Nagtitiwala, naniniwala sa kalooban ng Ama sapagkat nadama niyo siya. Mga minamahal, kung walang magbabago, sino ang susunod? Kung walang tatanggap, sino maliligtas? Kung walang maliligtas, ano ang kaparaanan ng Ama na naiba't nabago sa panahon ng Kristo? Bakit binaba pa ang Espiritu? At sino ang titira sa tahanang inilalaan niya kaya naunang anak upang ipaghanda ang mga paroroon? Mga minamahal ko, magalak magpuri kayo sa damdaming pinagkaloob sa inyo, na pinagtibay ang loob nyo at pinatibay ang isip nyo para mahanap nyo at makilala at matuntunin nyo ang pawang katotohanan na mula sa Amang walang hanggan. Ganyan nga ang tao, wala nang inalam kundi ang mga kamalian. Ang kasalanan ang maibibintang, subalit ang tanong, ano ba ang gawa nila? Mabuti ba? Ano ba ang gawa nila? Tama ba? Yan ang maraming tanong ng mga taong nakikipagtotoo. Subalit walang makatugon nito, maliban ang na nakababatid sa lahat ng gawa ng mga anak niya. Kaya halina mga minamahal ko, tigibin nyo ng tibay ang loob nyo sa pagkilala at pagtanggap sa totoong anak ng Ama, sa totoong Espiritu, sa banal na Espiritu, na pinagmula ng katotohanan, magpahanggang ngayon at susunod na panahon ay di mapaparam, di mawawala ang anumang kautusan na tinalan at naganap na sa panahon pa ni Moises at isinabuhay, sinalambuhay at sinararawan ng isang Jesucristo. Ang may pandinig ay nakarinig. O aking Ama at Ama nila, puspusin mo ng pangunawa ang bawat isa upang ganang mawawaan nila kung ano ang layon mo at nasa mo at madama nila kung ano ang narisis mong maging magmahalan at maging ganap ang pagmamahalan. Sapagkat ganang sila nga bilang tao'y wala silang magagawa. Ganang pagkatao din nila madarama ang tunay at wagas mong pag-ibig sa kanila. Kaya ang bawat araw na pagsusumakit ng iyong Espiritu na may salarawan at mapatotohanan ng buhay na paghari mo, maghari nawa sa bawat isa na mga anak mong naririto. At sa mga dakong kung saan naghahanap sila ng matuwid at katotohanan upang masumpungan ang tunay na kalooban mo at tapat na damdamin mo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay bang Diyos? Kung walang makakaunawa kay Angel at walang makadarama sa pangungusap niya,
masasabi nilang, sino ba yung bata na yan, kabata-batay kung ganyang katapang magsalita? Subalit kung susuriin mo yung mga sinasabi niya, hindi mo masasabi bilang tao. Yon ang pagkakaiba. Lamang, paano nga ba yung mga sinasabing matapang? Ano ba talaga ang tapang? Ilang uri ba ang tapang? May mabagsik magsalita, ngunit mabuti ang kalooban. May matapang mangusap na sadyang matapang. May malumanay namang mangusap, subalit napakabagsik ng kalooban, mapagpa-imbabaw. At sadyang may tinig na malamyos, yung bagang mahinahon, malumanay, para bagang napakabait. Pero doon ba nasusukat ang bait ng tao? Sa malumanay magsalita? Lahat ba ng kung magsalita ay parang di makabasag pinggan na itunay na mabuti ang kalooban? Mga minamahal, kapag kayo ang nasa kalalagayan ng mga hinirang at naglilingkod ng tapat at totoo, makikilala nyo ang tunay na pagkatao ng kapwa-tao nyo. Hindi lahat ng tahimik ay mabuti ang loob. Hindi lahat ng nakatawa ay maganda ang damdamin. Hindi lahat ng sibangot, nakasibangot at mabagsik ay matapang at galit. Nasusukat at natatarok ng Ama ang damdamin ng mga anak niya sa kaibuturan ng puso nila. Doon nakikita, doon nababasa kung anong uri ang mga anak niya. Sapagkat ang pandamay mula sa Kanya at nadarama niya ang damdamin ng bawat isang anak niya. Mapapalad kayong nadarama ng Ama na tapat ang puso niyo totoo sa Kanya. Mapapalad kayong nakikipag-isa at nakikipagtotoo sa Kanya. Mapapalad kayong tapat ang damdamin at di nag-aalinlangan ni hindi nagtatalusira sa Kanyang espiritu ng katotohanan. Sapagkat marami ang tao, madaling matangay, madaling matukso, madaling maniwala, madaling matangay, nang hindi naman tama. Subalit, dahil sa pag-iimbot, dahil sa pagnanasa, dahil sa mga bagay, dahil sa salapi, madaling matangay ang tao. Mga minamahal, nawa, wag nang maganap sa panahon ngayon ang katulad ni Judas, ni Pedro, at ng isang mayaman na lulugo-lugo na hindi na bumalik sapagkat hindi niya kayang gawin ang sinabing, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mahihirap at saka ka magbalik. Bumalik ba? Mga minamahal, isang talinghaga lamang na pagsubok at panunukat ng Ama sa mga anak niya. Ilan kayang makapapasa at tuwirang makasusunod sa Kanya? Nawa, mapagtibay ng Ama ang kalooban nyo. Mapagtibay niya ang inyong kaisipan. Matanggap nyo nawa siyang ganap at totoo upang ang bawat araw nyo maging matapat kahit kanino. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? May isang tao ng ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania, kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbubuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Hindi ganang maunawaan ng tao ang gayong pangungusap kung hindi nababatid at nadarama kung ano ang katapatan ng damdamin ng isang Jesucristong nangungusap.
Bakit gayon ang sinabi? Upang maipakita na walang patay sa Ama, lahat ay kaya niyang buhayin. Na walang imposible sa Kanya, lahat ay kaya niyang gawin. Kaya pinatupad ang mga kaganapan upang may mapakita ang Amang buhay sa mga anak niyang totoo, tapat na nagtitiwala sa Kanya. Kaya't hindi lahat ng kaganapan ay dapat manisi o sisihin ng tao, sapagkat kung niloloob ng Ama na ito'y maganap upang subukan at masdan ang mga anak niya kung gaano katotoo sa Kanya at katapat ang mga anak na ito, tinupad niya yan, ginawa niya yan, upang makita niya nga ang nararapat sa Kanya. At sa bandang huli, kapag may pinatupad siya, na kung papaano ang mga pinaganap niya, doon mapagninilayan, bakit nga ba niloob niyang maganap ang bagay na yaon at ang kaganapan sa buhay ng tao? At saka lamang mapagtatanto, masusuri ng tao, kaya pala, may layunin palang maganda at mabuti ang Ama. Sa kabila man ng hirap at dusa, ang mga tapat at totoo sa Kanya ay di nawawala ng pag-asa, sapagkat alam nila ang bawat pinagdaraanan isang bahagi lamang ng pakikisa at pakikibahagi ng katapatan upang mapagdalisay ang tapat mahambing sa gintong kumikinang. Kaya't ipinakita ang katotohanan na kaya niloob ng Ama yaon upang may mapakita siya at mapatotohanan ang paghahari ng Diyos at Anak. Ama ay iisa. Mga minamahal, mahal ni Jesus ang magkakapatid na Maria at Marta, maging si Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitang may sakit si Lazaro, bago sinabi ng kanyang mga alagad, magbalik kayo sa Judea. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik kayo sa Judea. Rabay, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kong araw, sapagkat nakikita niyang ilaw ng sanlibutan ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala sa kanyang ilaw. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya. Tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus. Ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Gayon nga ang katotohanan. Sapagkat upang maganap at matupad ang pakikita niyang kaiba, niloob munang mamatay si Lazaro. Nang pagkakasabi, natutulog lamang. Subalit ang walang batid, ang mga alagad patay na. Mga minamahal, kailan ba namatay ang pag-asa mo? Kapag wala ka na bang iniisip, malapitan na kapwa mo o dumamay sa'yo? Hindi ba't maka-Diyos ka? Hindi ba't tinatawagan mo ang Diyos mo? Hindi ba alam mo may Diyos kang sinasamba, pinaglilingkuran at tinatawagan? Ano't namamatay ang pag-asa mo? Ano't namamatay ang ligaya mo? Ano't nawawalan ka ng pag-asa? Yan ang pawang katotohanan na dapat mabuhay sa tao. Kailangan munang may maganap para may ipatupad. Kung ayaw niyong may nagaganap, paano may pakikitang hiwaga ang Ama? Kung karaka ba ang bawat tinuran ay pinatutupad na, mayroon bang hahatulan? Wala. Kapag sinabi niya kay Moises, hanguin mo ang mga Israelita at doon sa lupang pangalan, dadalhin sila at doon ay makikinabang sila ng hindi nila pinagpagalan at makikinabang sila sa hindi nila tinanim, sila'y mag-aaniman din. Kung agad pagdaka ay hindi na pinakita mo nang naghirap sila, nawala ng pagkain, nawala ng iinumin, ginutom sila sa karne, paano may mapapakitang magpapababa ng mana?
para masubukan ng mga Israelita sa sinabing ganito lamang ang kukunin ninyo. Subalit ang mga tusong malalabis at takot mawalan magutom, naghanda sila ng mas marami pa, nagpundar sila ng mas marami pa, nag-imbak sila ng mas marami pa, kumuha sila ng labis sa sinabi ng ama. Ano naman ang ginawa ng ama? Inuod. At yung kumuhang sumunod, na yun lang ang sinabi, nagkasya, hindi kinulang. Ganyan ang nagmamalabis na tao. Kung minsan, sa paghahangad ng labis-labis, hindi namamalayan ang kawalan, ang higit na mararamdaman. Sapagkat habang nilalabag mo ang kalooban ng Ama, lalong nagiging hunghag ang buhay mo na dapat ay payapa at masaya. At hanggang sa magreklamo sila na wala silang nakakain karne, samantalang sa Ehipto ay kumakain sila ng karne. At doon na rin, pinakita ng ama kung papaano nang magpababa siya ng mga pugo at sila ay isumpa niya at mga matay na. Sapagkat mas higit pa nila pinalagahan ang karne kaysa sa mga salita niya, pangako niya at pagsunod sa kanya. Mga minamahal, suriin ninyo. Sa nagaganap ba sa buhay nyo, wala bang pagkakamali kayo? Sumusunod ba kayo sa Ama at tuwirang tinutunod nyo ba ang kalooban niya? O sinasabi nyo, Diyos Ama, Panginoon, subalit labag sa kanyang kalooban, labag sa kanyang tuntunin ang mga sinusunod at tinutupad. Masaya ba kayo sa pagtupad ninyo sa sarili nyo? Masaya ba kayo sa sinusunod ninyong sarili nyo? O masaya kayo kapag sinusunod nyo siya? Mga minamahal, ang bawat araw, hindi maunawaan at mawawawaan ng taong kaisipang tao lamang. Sapagkat maraming pinatutupad at pinagaganap ang Ama na hindi namamalayan at naunawaan ng mga anak niya. Sambitin man ang sambitin ng Espiritu niya ang katotohanan. Ang makikinabang lamang at makikinig, ang tapat ang damdamin at di talusira sa kanyang kalooban. Kaya, ang tao kapag nananagana ay masaya. Kapag may binibigay, masaya. Subalit subukan mo sa bawat araw nang alam nila itong kakamtan at hindi nila nakamtan, makikita mo tunay na kulay. Sapagkat dito nasusukat ng Ama ang mga anak niya kung paano kilalaning lubos siya. Mapapalad kayong sa kabila ng mga pinagdaraanan nyo, ni hindi kayo nabagabang, natigatig at nag-alala. Bakit kayo susuko? Bakit kayo titiwalag? Sa damdamin ng Ama ay mawawalay. Bakit kayo mawawala ng pag-asa? Samantalang kinilala nyo't nadama ay Diyos na hindi nyo nakikita. Mga minamahal ko, nakapagtatagumpay ang lumalaban, subalit hindi lahat ng nagtagumpay ay nasiyahan at natuwa. Sapagkat kung minsan may tagumpay na nakakabagot, nakakalumbay. Subalit, may kabiguan naman na nagpapatibay at nakapagpatibay upang sa pagkatapos ng lumbay, galak naman ang ibigay. Buhay bang Ama? At katulad nitong si Maria, nalumbay sila sa kamatayan ng kanilang kapatid na sila. Subalit, hindi lumbay para sa isang Kristo, sapagkat pagpaparangal, pagdangal sa Ama upang mapakita at maisalarawan, ang lahat ay kaya niyang gawin, ang lahat ay kaya niyang ibigay. Nawa, mawawaan ninyo ang mga sinasambit sa inyong harapan. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Kaya nga, hindi ba may 12 oras na maghapon yaon ang sinabi? Kaya nga, ang ibig sabihin, sa 12 oras na yan, kung ang liwanag ang nasa iyo, magagawa ba ng nasa dilim ang nais nilang gawin o ang nasa liwanag ay nakatutupad, nakapagtatagumpay sapagkat ang Ama ang nangahawakan sa kanilang buhay?
natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroron ako, panggisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya. Tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Sinasalarawan niya na ang pagiging isang kamatayan ni Lazaro ay isang patutuong may kasama silang kayang gawin kahit na ano upang manalig ang mga alagad sa kanya. Mga minamahal, ilan na bang tao ang nakahalubilo ninyo? At sa bawat nakahalubilo ninyo, ano ba ang nasaksihan nyo sa kanila? Pagkatao bang gawa? O pang-spiritual na gawa? Maraming naliliga. Maraming nagkakamali sa mga salita ng Ama na hindi pagdakay pinatutupad niya. Sapagkat kung nais mong makilala at makita ang tunay na kulay ng isang damit, na ito ay hindi kukupas, itubog mo, walang kakatas. Subalit kung ito, ang kulay niya ay artificial, itubog mo, hahawa sa tubig. Buhay bang Ama? At yan ang pawang katotohanan. Ang tunay na tapat na damdamin, kailan may di mababago ng sinuman. Sabihin mo ng ganito at ganyan, kung isang pinananaligan at isang tinutunton, isang pinakikinggan, kailan may di matatangay kanino man. Kaya, ang bawat ganitong uri na anak ng Ama, nakatala lahat sa Kanya, nasisilayan niya, at sa takda, nakatatanggap sila ng tunay na galak at paglaya. Kaya nga, marami ang masasaktan, marami ang matutuwa sa taong nangungusap sa tama at tumpak. Subalit, hindi ito nasusuri ng mga tao kung sinong nangatuwa, kung sino nangagalit. Bagkos, makikita at maririnig mo sa isip at damdamin nila, yaong Ama, bumabasat, nakikinig sa kanila. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, tao, madadaya ninyo. Espiritu ko, kailan may hindi, wika ng Ama sa lahat ng dako. Kaya't ang layon at nasa niya, ang bawat pakikipagtipanan ko, maging ganap nawa ang pinakikipagtipanan ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Magalak at magpuri ang mga totoo, ang damdamin, di natigatig, di nabahala, di nagsalita ng masakit sa kapwa. Di nabahala, di natigatig, di nagdamdam, di nasaktan, di nagalit sa kapwa. Sapagkat ang takda ay takda, tulad ng kaganapan kay Lazaro, kung di muna niloob na siya'y mamatay, di sana'y walang ipakikit at ipasisilay na mainam. Naganap ang lahat, nagaganap ang lahat, pagkatapos masuri, makikitang totoo, makikitang tapat, makikitang marapat, magbubunyi na may galak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi nyo mawawawa ng aking tinutukoy at pinababatid. Subalit, sa bawat kaganapan at takda, mapagbubulayan ninyo ang lahat ng binigkas ko mula pa sa simula ng gawain ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Bakit gumamit ng
Bakit gumamit ng mga salitang matalinghaga ang Panginoon? Sapagkat upang mapakita niya kaibang salita niya sa mga mangangaral, sa mga dalubhasa sa kautusan na kautusan ni Moises, upang mapakita niya ng mga talinghaga niya ay siya lang ang nakakaunawa at ang mga sumusunod sa kanyang nabigyan ng pangunawa, upang mapatotohanan kung sino ang totoo na nakikinig at nakakaunawa. Sapagkat sa talinghaga, hindi lahat ng tao'y marunong magsalita. Ang may pandinig ay nakarinig. Maliban ang Ama, maliban ang Anak, maliban ang Espiritu, na sa tao ay nakikihalubilo, nakikisa, nakikitahan, bilang tahanan, bahay, templo, ang katawan. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Ilang taon na ba ang gawain ito? Sa magla-15 taon, kay rami ng mga naganap, pinatupad, kaganapan, subalit isa pa rin ang ibig sabihin nun. Kung hindi natutupad ang mga pagdalisay at mga ginawa ng Ama na sambitin ng Espiritu at pagdakay hindi papatupad, paano niya nakita, nasukat ang tapat? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya ang mga totoong naglilingkod at tapat na naglilingkod, kung may tiwala at paniniwala, patuloy na tutupad. Patuloy na gaganap, hindi sa tao maglilingkod, kundi sa Ama. Ngunit yung mga talusira, naninira, nakakasira, hindi magluluwas. Alam kong mas magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin.
Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Magsimba kayo bukas para madagdagan. Pasakali lang yon. Punuan nyo bukas. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Halimbawa, niloob sa inyong katawan, nagkasakit kayo. Dahil kinikilala nyo siyang dakila siyang manggagamot. Dahil kinikilala nyo siyang Diyos na naggagamot. Dahil nakikilala nyo siyang may-ari ng buhay at siyang may buhay na kaloob sa inyo. Nananalig kayo na kayo ay gagaling at pagagalingin niya, may mapapakita siyang mahiwaga, katulad sa kaganapan sa kay Lazaro. Alam niyang may sakit si Lazaro. Subalit bakit niloob na hindi muna siya magtungo, samantalang kaibigang matalik ang wika sa istorya? Di ba? Ang kaibigan mo matalik ay minamahal mo at gusto mo'y madamayan. Ngunit bakit niloob pang mamatay muna? Upang maganap ang may mapakita sa paghahari ng Diyos at ang anak, ang sugo niyang Diyos, anak. Buhay ba ang Diyos? Sa makatwid, ang Diyos anak at Diyos ama ay iisa. Iisa ang kapangyarihan na ang kaya ng ama ay kaya ng anak, upang mapatutuhan ang pinagkatiwala ng ama sa anak ang magbigay buhay at magpatawad. Subalit, ang ama ang may karapatang humatol kanino man. Buhay ba ang Diyos? Kaya nalungkot itong si Martha at si Maria nung pagsalubong sa kanila. Anong sabi? Panginoon,
Kung narito lamang po sana kayo, sana'y di naganap ito sa kapatid ko. Patay na Kasya. Sa halip na malungkot, anong sinabi? Naganap ang lahat ng iyan upang manalig kayo sa akin, wika niya sa mga alagad niya. Bakit sinabi yun? Upang may mapakitang kamangha-mangha na di kayang gawin ng tao, subalit ang Diyos ay magagawa ito. Kaya, anong ginawa? Tumungo sa libingan. Tao, matagal ka bang nakalibing sa iyong kawalan? Matagal ka bang nakalibing sa iyong kawalan ng pag-asa, kawalan ng pagtitiwala, kawalan ng pananampalataya? Gumising ka. Bumangon ka nang mabuhay lahat sa iyo ang dapat mabuhay. Upang makita mo kung anong magagawa ng Diyos mo sa buhay mo. Upang makita mo kung paano siya kumilos sa buhay mo. Upang may maramdaman kang buhay na nagmamahal sa iyo. Gumising ka. Hindi yan ang wakas para ikaw ay magwapakas sa buhay mo. Hindi yan ang katapusan mo. Lumaban ka sapagkat may bukas pa. Laging tatandaan, ang bawat liwanag ay nagsisilbing bagay na higit pa na kung naririyan ka, tumatahak ka sa liwanag na yan, ang Diyos mong bumuhay sa iyo, maraming ipakikita. Marami, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, marami siyang ipakikita kapag tinahak mo ang landas na matuwid at liwanag ng buhay na kaloob niya. Kaya huwag kang tutungo sa dilim. Ilang oras ba ang 12 oras? Iwika nga niya. Ilang oras ang maghapon? 12. Namatay na ang pag-asa mo sa 10. May 2 oras ka pa. Yung 2 oras na yun, punuin mo na ng pagtitiwala na walang pag-alinlangan. Sa isang iglap may magagawa ang Diyos mo kung tunay kang mananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Namatay na ang 11 oras mo sa paniniwala dahil walang-wala ka nang magagawa. Subalit nagtitiwala ka may Diyos na dakila. Siyang sandigan mo, siyang buhay mo. Ang 1 oras may magagawa pa siya. Naganap na sa iyo ang 11 oras at 30 minutos. Kakalahating oras na lang, walang-wala ka nang magagawa. Ngunit ang Diyos mo, ang Diyos mong tinatawagan, may magagawa. Ang 30 minutos sa isang iglap ay ibibigay niya sa iyo para may magawa siya sa buhay mo. Walang-wala na. 10 minutos na lang ang nakatira. Sa 10 minutos na yan, sisinghap-singhap ka na lang. Walang-wala ka na. 10 minutos. Sa 10 minutos na yan, may magagawa pa siya. 1 minuto na lang. At wala na talaga. Ang 12 ay walang-wala ka nang nagawa. Ngunit siya, ang lahat ng oras ay sa Kanya. Kaya si pagtiwalaan mo, paniwalaan mo, huwag kang mag-alinlangan. Kung tinapos ang maghapon, wala kang nagawa. Walang nagawa ang kapwa mo. Ang Diyos mo may gagawin pagkalipas ng 12 oras. Mga minamahal, kung tunay nga lamang, totoo ang pananalig at pananampalataya ng tao, laging nakatuon sa mabuting gagawin at magaganap sa mundo. Hindi negatibong, wala na, tapos na, walang-wala akong magagawa. Diyos ko at Ama ko, para ko nang pinasan ang mundong ito. Sino makapapasan ng mundo? Para ako sinakluban ng langit at lupa. Wala na ika akong magagawa. Paano mo makakasuklob sa lupa at langit? Walang makagagawa nito, maliban ng Diyos mo. Ang ikay palayain, makawala sa ilalim, sa loob, kung saan ka nasa dilim, para ikay bahagi ng liwanag na dulot niya. Tandaan ninyo mga mahal ko, walang nabubuhay sa nakaraan. Laging pangkasalukuyan at hinaharap. Kaya't kung may naganap sa inyong buhay na hindi ninyo na kaya at di nyo kayang-kaya, ang tanungin nyo sarili nyo, hindi ko kaya? Wika ko, hindi ko kaya. Bakit nakakausad ako at nakahukulagpos ako? Hindi ko pala kaya? Hindi ko kaya, ba't hanggang ngayon buhay pa ako? Magnilay kayo. Sa makatwid, ang hindi ninyo kaya, na kaya niya. Dahil
Kayo'y walang kaya. Ang sabi nyo'y wala kayong kaya. Hindi nyo na kaya. Hindi nyo na kaya. Walang-wala na kayong magagawa. Bakit nga ba buhay pa kayo? Sa makatwid, ang walang kakayahan kayo, may kakayahan ng Diyos niyong bumubuhay sa inyo. Ang walang-walang magagawa kayo, may magagawa ang Diyos niyo. Kaya't kilalanin nyo, tanggapin nyo, at makikita nyo kung sino siya at ano siya sa buhay niyong tinanggap nyo na kinilala nyo bilang buhay na Diyos na tinatawagan nyo. Halina kayo mga mahal ko. Ang lahat ng pinatutupad ng Ama ay isang pagninilay sa buhay nyo. Magnilay at magbulay kayo sa bawat kaganapan sa buhay nyo. Kung wala kayong pinahamak na kapwa-tao, wala kayong sinaktan na kapwa-tao, at sa kalooban ng Ama naganap ang lahat ng nagaganap sa buhay nyo, hindi nyo sinadya at wala kayong pananadya, may bukas pa, may mamaya pa, may magdamag pa, para kayo'y makakita ng magagawang mabuti niya. Sapagkat, kung wala kang sinaktan, sinadyang nanakit, wala kang pinahirapan, sinadyang maghirap, kung wala kang sinaktan, sinadya, pinahirapan, sinadya, tandaan mo, ipag-aadya ka ng Ama mo, sapagkat hindi mo sinadya na may masaktan ka, masakitan, siyang mag-aadya sa iyo sa lahat ng mga taong sa iyo ay nagpaparusa, nagdudusa ka dahil sa hindi mo pagkakasala. Mga mahal, tandaan ninyo, ang bawat araw kay buti ng Ama, kay dakila niya, kaya't gawin mo ang tama, gumawa ka ng tumpak, maging marapat ka sa pananaw niya, at tandaan mo, ang bawat oras, segundo, minuto, may magagawa siya sa inyo. Pagharian kayo. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Alalaumbaga, pinakita rin sa gaganapang ito, sa magaganap at pinatupad na ito, magkapatid mang nagmamahal kay Lazaro, walang nagawa. Subalit, ang kaibigan na palagay nilang wala nang magagawa, tapos na, patay na, nasumpungan, hinanap, nakita, may nagawa pa sa patay na kapatid nila. Pagpalain kayo, may kapatid ba kayo na nakikita niyong naghihirap, nagdurusa? Hanapin niyo ang magbibigay ng katigawan at pag-usad, pagkahulagpos, pagsadsad. Walang dilit iba. Ang hindi nyo nakikita, ngunit natatawagan nyo, nakakausap nyo, damhinin nyo, padadama niya, buhay na buhay siya. Sino bang mga kapatid nyo? Ang kapwa nyo tao. Hindi lamang ang kapatid mo sa laman, kundi ang kapatid mo sa espiritu. Kaya kung magkakapatid kayo sa espiritu, batid ninyo ang katotohanan, alam ninyo ang katotohanan, ang layo ng Ama, mag-ibigan kayo. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? O, patay na ba kayo? Tulad ni Lazaro, hindi pa pala. May buhay pa pala. May bibigay na buhay ang Ama. Kaya, bumangon kayo sa katotohanan, gumising kayo sa katotohanan, lumabas kayo sa lungga ng mga patay, at kayo'y bubuhayin lahat ng Ama sa liwanag ng buhay. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, sa tuwinay, may bukas pa. Sa tuwinay, may oras pa. Sa tuwinay, sisikat ang liwanag sa mga anak ng Ama, sapagkat tumaasa, nagtitiwala, naniniwala, nananalig, nananampalataya, may magagawa siya. Pagpalain kayo sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng liwanag na totoo, walang kamatayan, hindi mamamatay, patuloy mag-aalab, magniningas magniningning, kung mimithin ninyong sa inyo'y di mamatay. Espiritong banal, pagharian, kayong ganap, pagpalain, kayo, mga anak,
Nek karamanayahana, nek karamanayahana, nek karamanayahana. Tayo na po, magsiuwi na.